Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Itong ating bibigyan ng komentaryo. Dating Presidente Digong, tuluyan ng pinabagsak ng ating kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos. Naku po! Ano ang nangyari? Ang maitim na balak, ang hangad na pabagsakin ang ating kasalukuyang Pangulo ay hindi po nangyari, mga kaibigan. Nakabang na po ang ICC at siyempre, itong kasalukuyang iniimbestigahan na EJK killings. At ito pa ang matindi. Nananawagan ng people power ang kampo ni Digong. Subalit misa ay walang sumama at sila po ang gustong i-people power. Anak ng katakot-takot, karma ay napakadaling bumalik. Yan po ang mga katunayan, mga kaibigan. Utay-utay na sinisingil sila sa mata ng Panginoon Diyos at siyempre ng taong bayan. Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan! Pampagana lang po. Kumusta po sa lahat? Shout out! Nako. Ngayon po ay buwan ng Hunyo, taong 2024. Ang hindi makakalimutan na buwan din ng dating Presidente Digong. Kung mapapansin nyo po mga kaibigan, ay wala nang naniniwala dito sa mga DD shit vlogger na nagpapakalat ng anumang fake news dahil di umano ay pabagsak na ang ating kasalukuyang Bongbong Marcos sa tulong po nila at siyempre sa utos ng dating Presidente Digong. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, naniniwala po ba kayo? Mga mahal kong taga-subaybay, taga-suporta, naniniwala po ba kayo na kayang pabagsakin ng dating Presidente Digong at ang kanyang mga kasama, itong ating mahal na kasalukuyang Presidente? Any reaction po diyan sa comment section. Wag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Kung magugunita nyo po noong mga nakaraang araw, ito ang una nating bigyan ng komentaryo, ay nanawagan ang kampo ng DDS sa pangunguna nitong chismoso na si Harry Roque. Attorney ka pa naman, batisa kang daig mo pa ang mga tambay sa kanto na mahilig magpakalat ng mga chismis. Matakin mo. Ay tayo po ay pabor na masuspindi itong kasalukuyang Mayor Basti diyan po sa Davao. But ang tanong ay nagpakalat po itong si Attorney Harry Roque na sususpindihan na. Sususpindihan na ngayon at bukas pag hindi nangyari. Ang ibig kong sabihin, pinapangunahan niya ang kinaukulan, ang DILG o sino man dapat magsuspindi dito. Na ika nga po'y gawin na suspindihin. Pinapangunahan eh. Alam ko, hindi man masuspindi ngayon si Basti. Huwag na natin talangin dahil
alam ko na mayroon niyang mga proseso. Subalit itong si Atty. Harry Roque ay nagpapakalat na sususpindihin na. Ay hindi pa naman, mga kaibigan. Ay kung masuspindi man ito, ay deserve naman niya ho. Dahil mayroon pong mga batayan. Kaya lang, ay hindi po ngayon na sinasabi, nung isang araw, nung oras na yun, isang araw, na pinapakalat ni Atty. Harry Roque. That's why, nagpakalat. Tinawag ni Basti, tinawag ni Roque, tinawag ng kampo na DDS. May ka nga po maganda kayo dahil magpi-people power tayo. Anak na katakot, may anak ng katakot-takot, may sumaba ba sa inyo? Wala. Wala may isa. At kayo ang gustong i-people power. Alam niyo, mga desperado na to eh. Lahat tayo ginagawa para lang mapatalsik itong dating presidente, itong kasalukuyan nating presidente. Itong nilangaw na rally diyan sa Japan. Anak na katakot-takot, ang balita ko pa. Itong organizer ay pinagalitan. Dahil ilang piraso lang ang umaten sa rally. Huwag niyong pagalitan. Paano kung talagang ayaw sumama sa inyo? Alalahanin niyo yung mga nagtatrabaho, yung mga OFW, sa iba't ibang country, may mga amo yan. At illegal po yan kapag nagkaroon ka ng rally diyan sa ibang country. Okay lang kung talagang usap-usapan na ganyan. Pero pag namataan kayo at na-identify na nagrarally, ay shoot kayo sa balde. Tapos hihingi kayo ng tulong dito sa ika nga po kasalukuyang presidente na iligtas nyo kami dito. Sa Hong Kong, dahil ilang taon po tayo nakatira sa Hong Kong, tayo po ay umuwi ng Pilipinas. Siguro may isang taon na tayo sa Pilipinas, ay bawal na bawal din po yan. Kapag ika nga po ang rally mo ay nilalaman ng pagpapatalsik, mga kaibigan. Isang example. Kaya ingat-ingat po tayo. Huwag po tayong basta sasama, lalo't kapag kayo ho ay nasa ibang country. Okay lang yung rally na peace. Sinasabi nyo peace rally, mautog. Diba? But iba ang nilalaman ho. Yun ang gusto kong ikangay ipuntok. Iba ang nilalaman at layunin ng inyong mga rally. Kaya takot na yung iba di ba? Unang-una, baka hindi nyo binabayaran na. Bayaran nyo kasi. Ano pa mga kaibigan? Itong ICC. Sandali, bago tayo pumunta sa ICC, kung magpapanood nyo po yung video ni Roque, ang sabi niya, Marcos alis diyan, ay lumantog-tugin na yan. Ilang tao lang kayo nagpapalis diyan sa Japan at dito sa Pilipinas, hindi na ba kayo nasasawa? Hindi na ba kayo ika nga po naawa diyan sa mga nauuto nyo na Marcos alis diyan kahit labag sa kalooban nila? Ay sinasabi nyo, sige. Kasi napapanood ko doon sa video, doon sa Japan na mautog rally nito ni Roque. Ay siya po ang nagmamando. Sabi niya, kahit ayaw sumigaw, nitong kasama doon sa video, ay napipilitan na panoorin niyo po yung video. Halatang halata na napipilitan lang doon yung Marcos, alis ka dyan. Tapos sabi ni Roque, ay ayaw naman sabihin Marcos, alis ka dyan. Diyos ko, puro de Santissima, malabiren, At wala, nilangaw ang mautog, ilang piraso. Mautog rally at hindi nila matanggap po. Ano pa itong ICC? Ngayong buwan na ito, nakaabang ho, mga kaibigan, sa maniwala kahit sa hindi. Dahil ito ang pinaghahawakan na nakuha ang impormasyon, ang unang ika nga po mayroong access sa internal ng ICC at yung mga kumplainanto at isang abogada ay naglabas, kilala nyo na, hindi ko na isa-isa, Antonio Trillanes, isang complainant, isang abogado na kumakatawan sa ICC, ay naglabas din po ng buwan, ng month or July, ay posible na ilabas ang warrant of arrest. So, wala pa, bagsak na mga kaibigan. Hindi po mananaig
ang kanilang ika nga po'y hangarin. Dahil iisa po ang hangarin dito na gustong mapatalsik ang ating kasalukuyang Presidente Marcos. Ang mailuklok nila diyan sa Malacanang, itong kanilang Vice Presidente na gustong iluklok sa Malacanang ng illegal sa pamamagitan po ng people power na sinasabi nila unang-una, hindi po mangyari. Parang mga tanga. Marcos, alis ka din. Kayo ang umalis diyan. Nag-aaksaya lang kayo ng laway. Kung imbis na nagrarally kayo at umuuwi kayo at magsaing. Sa pamamagitan po, nang ika nga po yung mga rally na yan ay gusto mapatalsik ang dating Pangulong Bongbong Marcos. Barit wala na pong power. Naubusan po ng power. May power po ito mga ito. Kili-kili power. Di ba? Maingay lang po sila sa social media. Itong mga iba, balit kahit sa sorbiho. Wala. Lagpak. Mga kaibigan. Salam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Mga mahal kong taga-subaybay. At wag po tayong maniwala. Wag po tayong ma-brainwash. Wag tayo kasi yung kampo ng DDS, lalong-lalo na itong mga vlogger na nagpapakalat ng anumang fake news na ngayong Hunyo o July ay patatalsikin na at uupo na sa pwesto, sa pwesto. May mangyayaring ganon, di umano, ayon sa kanilang bulang kristal. At planado di umano nila. Huwag po kayong magpasindak. Huwag po kayong matakot. Mga kaibigan, matatag po ang ating gobyerno. Sila lang po ang nagpapagulo. Mga kaibigan, patuloy ang pagtatrabaho ng ating kasalukuyang Bongbong Marcos. Hindi pinapansin ang anumang fake news na pinapakalat nitong kampo ng DDS, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat sa inyo. Ang malinaw po dito sa ating tinatalakay ay patuloy at utay-utay na ang pagbagsak nitong si Duterte, Vice Sara Duterte, at siyempre ang kampo ng kanyang DDS, mga vlogger na wala na pong naniniwala, may naniniwala po, ay kampo na lang nila na taga-suporta. Ba't hindi po nadadagdagan? Bagkus nababawasan ang panawagang people power ho. Ay sila ho ang gustong i-people power. Walang sumama kahit isa. Mga kaibigan. Naku po. Tawaran na lang natin ito nananaginip ng gising. Mga nakatulala sa hangin, nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Okay, alright. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.